Marami ng tao sa venue nang dumating kami ni Tristan. Papa and Granny is already here with Kuya and Rachel. Tristan friends are also here para sumuporta sa aming dalawa. We also invited the press para sa promotion ng collection namin and some fashion bloggers are invited too. Magkahawak kaming lumapit sa upo ang nakatalaga sa amin. Hinalikan ko muna si Papa, Granny at Kuya bago ako maupo while Tristan shook their hands. My heart is beating fast at hindi ko maintindihan ng kabang nararamdaman ko pero isinantabi ko muna yon. Marahil excited lang ako dahil after a year, may hinawakan uli akong lunch. The program started at isa-isa nang inirampa ng mga modelo ang mga damit na gawa ng mga designers ng Bella. I can't help but to be proud dahil magaganda talaga ang mga to. Pasok sila sa standards ng Bella Dolzaza. Stylish, chic, elegant, and marketable. I can say that Bella Philippines give their designers the best training program and it paid off very well. Nakita mo naman sa resulta ng mga designs ngayong gabi. Lahat ng damit na inirampa ng mga modelo at nagkaroon ng positive feedback sa mga nandito. All of the designs are done with elegance and class. Huling inirampa ang 2 designs na napili ni Tristan para sa exclusive designs ng collections. And I was so proud dahil isa doon ay gawa ni Gina. Alam ko na masayang masaya to dahil nagbungang pinaghirapan niya all these years. After the lunch, ay nagkaroon ng munting salo-salo para sa lahat. That is the time na may lumapit sa press sa amin ni Tristan at humihingi ng interview which we gladly accepted. Congratulations on your lunch. Another success para sa Bella Dolzaza. Masayang sabi ng isang reporter namin. Thank you so much. We are so proud actually for our team dahil taga namang they did their best. Sagot naman ni Tristan. After the lunch, ano pang plano niyo ni Miss Fontanilla? Tanong naman ng isa pang reporter. Well, we might take a short break and have a short vacation in Milan. Sagot ko naman. Wedding plans, meron na po ba? Tanong ng isang vlogger. Kaya naman napangiti ako, pero si Tristan naman ang sumagot dito. If ever, hindi namin ipagdadamot sa inyo yon. We will let you know. Excuse us for a while, iikot lang kami sa mga guest. Paalam ni Tristan sa mga ito. Congrats pare! Napalingon ako sa pinagmulan ng boses na yon dahil very familiar to sa akin at hindi nga ako nagkamali. Sir Jackson! Masayang sabi ko pagkakita ko sa dating boss ko. Denise, nice to meet you again. Sabi nito, saka inilahad ang kamay sa akin. How are you boss? Tanong ko, and based on my observation, nothing much have changed. Parang hindi nga to tumanda eh. Hey, late ka na. Sabi naman ni Tristan dito, saka sila nagyakapan. Sorry, may inasikaso pa kasi ako. Nasaan yung 4? Tanong pa nito nang tinuto ko yung mga kaibigan ni Tristan. Nandyan lang yan sa paligid. Sabi naman nito. Lumapit naman si Ma'am Ocampo kay Tristan at may binulong dito, kaya nagpaalam muna to saglit sa amin ni Sir Jackson. Wow! Hindi ko akalain na ang masipag kong tauhan noon ay isa palang heredera. I can say that Sir Jackson is happy for me and I have him to thank you dahil malaking bagay ang mga naitulong niya sa akin kaya nakasurvive ako sa pag-aaral. Hindi rin naman ako makapaniwala, sir. Sagot ko dito. Thank you po sa lahat ng tulong niyo sa akin noon. Wala naman halos akong ginawa. I'm sure na ikwento niya sa ni Tristan kung kailan nagsimulang obsession niya sa'yo. He said, and I just nodded. Alam mo ba na pati yung school kung saan ka pumapasok, ikinakausap niya din? Kumunot naman ang noo ko dahil hindi ko ata alam ang tungkol sa part na yon. Ano po yon? Di ba po kayo ang nag-recommend sa akin ng school na yon? Kasi sabi niyo po mababa lang ang tuition. Sabi ko dito. That's right. Pero ang totoo niyan, si Tristan ang nagsuggest na doon ka mag-aral. Since nasabi ko sa kanya na fashion designing ang gusto mo. Sir Jackson explained. Then he asked them na palabasin na mababa lang ang tuition mo. Well, in fact, yung binabayaran mo doon ay halos lang ng totoong fees mo. Paglalahad sa akin ni Sir Jackson, kaya nanlaki ang mata ko. You mean, yes Denise,
He paid for your tuition fee. Actually, he wanted to shoulder it all. Pero sinabi ko na lang na baka magtaka ka, so ganun na lang ang ginawa niya. Oh my God. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. He is that crazy for you. Mahal na mahal ka talaga niya. Pigil ko ang luha ko na gustong pumatak sa mga mata ko. Tristan really never fails to surprise me. Ano pa kayang hindi niya sinasabi sa akin? My heart will burst into happiness because of him. He really made sure na maaabot kong pangarap ko. Talagang ginawa niyang lahat para sa akin. He loves me and I love him too. He is my anchor at that time, even though I wasn't aware of his presence. Are you okay? Hindi ko na malaya na nakabalik na pala si Tristan sa tabi ko. Yeah, I'm fine. Sabi ko at saka ko humawak sa braso niya. Puntahan ko lang yung 4. Paalam sa amin ni Sir Jackson and Tristan. Just noted. Nagsimula na kami maglibot and everyone here is asking kung kailan ba ang kasal. Wala namang konkretong sagot si Tristan. But for me, if he is going to ask me now, I will definitely say yes. Late na natapos ang party at nakauwi na din sila Papa at Granny. Naiwan na lang dito si Kuya dahil nakikipagkwentuhan pa siya sa mga magkakaibigan. I'm sure, business na naman to at hindi na ako magugulat kung isang araw ay kasosyo na din nila si Kuya sa mga business ventures nila. Hanggang sa napansin ko ang isa sa mga waiter ng catering service na kinuha namin. Kakaiba ang tingin niya sa amin at hindi ko maiwasang hindi maalarma. Kunwari ay hindi ito napansin and made myself busy sa phone ko. Sa nakikita ko, he is studying our moves. Hindi din tumapakali at panay ang sulyap sa amin. Something is really off and I can sense it. Lumayo muna ako sandali kina Tristan at nagkunwaring pupunta sa restroom. Nakatayo pa rin to doon at tila may inaabangan. Hanggang sa gumawi ang tingin niya sa gilid ng venue, natatakpan ang bahaging to ng mga bulaklak, kaya hindi mo mapapansin na may tao palang nakakubli doon. And from here I saw na ang taong nandoon ay may dalang baril. Nakita ko na tinututok niya ang baril kay Tristan. He was aiming for a clean shot, kaya naman napatakbo ko pabalik kay Tristan. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumakbo ng ganun kabilis with my heels on. Ang tanging malinaw lang sa akin ay kailangan ko protektahan si Tristan. Tristan! Sigaw ko at hindi niya nagawang limingon dahil nakalapit na agad ako sa likuran niya. Niyakap ko siya from behind and I whispered how much I love him. Pero hindi na narinig dahil sumabay yun sa putok ng baril. Napapikit ako as I felt the pain in my back, but I didn't mind dahil ang mahalaga, ligtas si Tristan. Denise! Unti-unti akong bumagsak habang si Tristan naman ay sinalo ako. Nagkagulo na at nagtakbuhan ng ilan pang bisita na nandito. Ang mga tauhan naman ng 5 magkakaibigan ay agad na alarma at hinanap ang salarin. Denise! Boses yun ni Kuya. Call an ambulance! Mi amor, no! No, please, don't close your eyes. Sabi ni Tristan sa akin, and he cursed my face. I tried to open my eyes and I saw him. He was crying kaya pilit kong inabot ang mukha niya. Love, I made it on time. Nahihirapan na ako magsalita, but I still managed to smile. Thank God, you're okay. Sabi ko pa. Huwag ka na magsalita, mi amor. Just please stay with me. Stay with me. Halos pasigaw ni Tristan na sabi sa akin. Thank you for everything that you have done for me. I love you so much, Tristan. Umiling ito. No, don't say that please. Stay with me. Look at me. Pakiusap ni Tristan. Where's the ambulance? Narinig kong sigaw ni Patrick. They're on their way. Who did this? I'm gonna kill them. Galit ang boses ni Kuya at alam ko na hindi siya nagbibiro. Damon is already handling them. Our men caught the assassins. Daryl answered. Nanlalabo na ang paningin ko at hindi ko maaninag ang mukha ng mga tao sa paligid ko. Tristan, I'm cold. Sorelina, don't do this to us. No!
Naramdaman ko ang paghawak ni Kuya Jacob sa kamay ko at kahit madilim na ang paningin ko ay nagawa ko pa magsalita. Grazie Kuya. Ti amo. Bulong ko dito. Thank you for loving and protect me. Please, take care of my family. You will be fine. Please hang on. Garalgal na ang boses ni Kuya sa pandinig ko. I heard your son crying and I want to open my eyes, but it's getting heavier as time passes by. Wala na ding halos akong marinig. Amiga na day? Tristan POV. It's been 3 weeks after the shooting incident, and since that day Denise hasn't woke up yet, ever since she was confined in the hospital. Maraming dugo ang nawala sa kanya, at ayon sa doktor, the bullet shot was fatal. Excessive blood loss was the cause of her coma dahil nawalan ng hangin ng utak nito. Mi amor, when are you gonna wake up? Hindi ka pa ba pagod matulog? I have been like this for the past weeks. Palagi ko siyang kinakausap at hinihiling na gumising na siya. I miss you so bad. Bulong ko dito while holding her hand and kissing it. Dito na ako natutulog sa ospital dahil ayoko na magising si Denise na wala ako sa tabi niya. I have been cursing myself dahil kasalanan ko kung bakit siya nasa ospital ngayon at nasa bingit na kamatayan. Although Jacob always tell me that is not my fault, I still keep on blaming myself. The fact that I am the target tells me that I am a fault. Napaamin ng mga pulis ang hitman at ang tinuro nila ay si Jeric Balanchi. Ang alam namin ay nakakulong na to, pero nakatakas pala to kaya nakagawa niya naman siya ng problema. Umuwi muna si Jacob sa Milan para makipagtulungan sa mga pulis doon para mahuli si Jeric. Nagpaiwan muna si Granny at si Papa dito para mabantayan din si Denise at dahil na rin sa tingin ni Jacob ay mas ligtas sila dito sa Pilipinas. Umuwi din ang nanay ni Denise dahil bilang ina, gusto nito na nasa tabi siya ng kanyang anak. I heard knocks at the door at sunod-sunod naman pumasok ang mga kaibigan ko. Naramdaman ko ang pagtapik nila sa balikat ko. Hey bro, may dala kaming almusal. Kumain ka na muna. Narinig kong sabi ni Patrick, kaya naman nagpasalamat ako dito. Any progress? Damon asked, kaya naman umiling lang ako and he tapped my shoulders again. Huwag ka mawala ng pag-asa bro, let's just keep on praying, Patrick said. I'm scared bro, natatakot ako na baka mawala si Denise sa akin. I even don't want to close my eyes. At baka pagdilat ko wala na siya. Naiiyak kong sabi kay Patrick. Don't say that. Hindi mangyayari yan. She is a strong woman. She can surpass this. Sabi ni Patrick sa akin. Come on, eat. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kailangan mo maging malakas. Sabi sa akin ni Patrick, kaya naman napilitan akong tumayo at bitawan ang kamay ni Denise. Tama si Patrick. I need to be healthy and strong para sa amin ni Denise. Hindi pa man ako nakakalayo, biglang nag-ingay ang aparato na nakakabit kay Denise. Halos mabitawan ko ang dala kong plato para madaluhan ko siya, while Patrick scrambled outside to call the doctor. Pinalabas muna kami nang dumating ang mga doktor at nurse sa kwarto. I can't name the emotions that I am feeling right now. Takot ako. Takot na takot. Calm down. Jonas pacified me, pero yun atang hindi ko magagawa. What's happening bro? Ang tagal na nila sa loob. Bakit wala pang lumalabas? I was so worried. Relax. Mga doktor sila. They know what they are doing. Pinipigil ako ni Daryl dahil gusto ko nang pumasok sa loob ng kwarto ni Denise. Hindi nagtagal bumukas ang pinto at lumabas ang mga doktor at nurse ni Denise. Agad akong lumapit sa kanila at hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. I'm sorry, Mr. Montefalcon. We did everything that we can, pero hindi na taga-kinaya ng pasyente. Tila yung bombang sumabog sa mukha ko, kaya agad akong tumakbo papasok ng kwarto. Naabutan ko pa ang dalawang nurse na unti-unting tinatanggal ang mga aparato na nakakabit kay Denise. Nilapitan ko to. She was very pale. I held her hand and somehow mainit pa rin. Naririnig ko ang tunog ng monitor which indicates na tagang wala na nga si Denise. Napaupo ko sa upuan
while the nurses gave way at lumayo silang bahagya sa kama. "Mi amor, don't do this to me," sabi ko habang hinahalikan ko ang kamay ni Denise. Napahagulhol ako and I felt my friends holding my shoulder to give me the comfort that I need. "No, mi amor, don't leave me. Please, hindi ko kaya. Hindi ko kaya." Paulit-ulit na sabi ko dito. "Halika na bro, let's the nurse finish your jobs para may ayos na natin si Denise." Yaya sa akin ni Jonas, pero hindi ko sila pinakinggan. Lumapit pa ako kay Denise and cursed her face habang patuloy ako sa pag-iyak. "I love you so much," bulong ko dito. "Sir, pakilabas po muna si Mr. Montefalcon." Pakiusap naman ng nurse, kaya nilapitan na ako ng mga kaibigan ko. As I was about to let go of Denise's hands, ay naramdaman ko na gumalaw ang kamay nito at hinawakan ako. "Denise?" I look at her and the monitor suddenly beeped. "Oh my God! Tawagin mo si Doc Alex!" Utos ng isang nurse sa kasama nito. Nagpatuloy sa pagtunog ang monitor, then the doctors came rushing in. They checked Denise at pati sila hindi makapaniwala sa nangyari. "Miss Fontanilla, naririnig mo ba ako?" Tanong ng doktor. "Kung naririnig mo ako, please squeeze the hands of Mr. Montefalcon." Naramdaman ko ang pagbiga ni Denise sa kamay ko, kaya lalo ko napaiyak. They check on her once again and said that her vitals are okay. "This is a miracle. God is really good," sabi ni Dr. Alex na hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. "Denise came back from the dead," she faintly whispered habang dahan-dahan binubuksan ang mga mata niya. Kumuha naman agad si Damon and the nurse as it from him. "Ako na po sir, para po hindi mabigla si madam." Magalang na sabi nito. Inalalayan nitong bahagya si Denise na bumangon saka po unti-unting pinainom. "Okay na po muna madam, mamaya na po ha, para po hindi mabigla ang katawan nyo." Malumanay na sabi ng nurse. Inihiga ng nurse si Denise na ngayon ay nakadilat na. "Mi amor," lumapit ako sa kanya and she just stared at me blankly. "Sino ka?" tanong niya, kaya bigla akong kinabahan. Hindi ba niya ako naaalala? "Mi amor, it's me, Tristan," sabi ko naman dito. "Doc, may possibility ba na magkaroon ng amnesia si Denise?" Narinig kong tanong ni Patrick sa doktor. "Well, obserbahan muna natin siya. Maybe it's just temporary," sagot naman ng doktor. "Patrick?" Narinig kong tawag ni Denise sa kaibigan ko, kaya napaangat ng kilay ko. "Denise, kamusta pakiramdam mo?" tanong dito ni Patrick. "Anong nangyari? Bakit nasa ospital ako? At sino siya?" tanong nito habang nakatingin sa akin. "Denise, hindi mo ba naaalala si Tristan? Siya ang boyfriend mo." Patrick answered. "Boyfriend? Wala akong kilalang Tristan. Si Jeric, nasaan siya?" "Seriously, Denise? Si Jeric talaga?" Galit na tanong ko dito. "Ano ba talaga nangyayari?" "Nakikilala mo ba ako?" sabi naman ni Damon na lumapit sa kama. "Oo naman. Bakit naman hindi kita makikilala? Kamusta si Valin?" "This is bad." Bulong ng isip ko. "Jonas, Daryl, how are you?" Kinamusta pa nito ang dalawang itlog na naguguluhan na rin sa pangyayari. Unti-unti kong nabitawan ng kamay ni Denise. Hindi ko maintindihan kung bakit lahat kilala niya, pero ako. Malungkot ko siyang tiningnan while the doctor checked her one last time and left the room. "Let her rest. Huwag niyo muna siyang bigyan ng stress." Bilin pa nito sa amin. "Thank you, Doc," sabi ko sa doktor bago sila lumabas ng kwarto. Kasama ng mga nurse na pahinga na lang ako na malalim at saka ako nagpa siyang maupo sa sofa dahil kinakausap ni Patrick si Denise. Gusto kong umiyak pero pinigil ko na lang. Nakita kong pinalapit ni Denise si Patrick at may binulong sa kanya. I saw how Patrick grinned and that irritated me. "Patrick," I warned him pero hindi naman ako nito pinansin. "What?" sabi pa nito nang ulitin ko ang pagtawag sa pangalan niya. "I can't take this anymore.
Kaya naman nagpasya na ako lumabas ng kwarto. Bubuksan ko na sana ang pinto, pero bigla lang ako napahinto nang marinig ko ang boses ni Denise. Love? Napalingon ako kay Denise and she was smiling at me, kaya agad akong lumapit. Mi amor, sabi ko dito, saka ko hinawakan ng pisngi niya. Love, I'm sorry. I was just kidding. Sabi pa ni Denise, at kung hindi ako nakapagbigil, malamang kanina ko pa tong pinarusahan ng halik. I thought you already forgot about me. Madamdaming sabi ko dito. No love, hindi mangyayari yon. You are the reason I came back. Naluluha na si Denise habang sinasabi yon. I saw a place. Ang ganda-ganda doon, love. Hinanap kita pero ang sabi ng batang kausap ko, wala ka daw doon. Then I heard your voice, calling for me. Kaya sabi ko kailangan kitang puntahan. Kwento ko dito. Totoo ba yan? Umepal naman si Jonas kaya nakatikim na naman to ng batok galing kay Damon. Sabi ng bata, hindi ako dapat nandun. That I should go back. Kaya umalis ako sa lugar na yon. Sinundan ko yung boses mo, love. Niyakap ko si Denise. I rolled my face on her neck. Hindi ako makapaniwalas na ikwento niya, pero isa lang ang malinaw, na bumalik siya para sa akin, para sa amin. After a few more minutes, ay nagpaalam na din ang mga kaibigan ko. I know they also need to rest dahil palagi rin silang nakaalalay sa akin noong nandito kami sa hospital. May pamilya na din si Damon at Jonas at may mga negosyo rin silang dapat asikasuhin. Pero sa panahong ganito, hindi nila ako iniwan. Magpahinga ka muna, babantayan kita. Sabi ko dito as I kissed her forehead. She smiled and kissed my face. I love you. She whispered. I love you more. Sagot ko naman dito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.